Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo dyan? So, syempre sa ating masugid na taga-subaybay, anumang oras na inyo napapanood at napapakinggan itong ating uploaded video, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-uusapan natin mga kamunting tinig, ito na nga, no? Maaaring ito na ang magiging katapusan ng pangarap ni Sara Duterte na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas dahil lahat ng kanyang mga kabulastugan ay unti-unti na pong nasisiwalat ng hindi lamang po basta-basta ng mga tao, kundi mga malalapit po sa kanya katulad po ni Ramil Madriaga. So, marami nagko-question tungkol po sa pahayag, statement, sinumpaang salaysay nitong personalidad na ito na di umano'y dinadalaw ni Sara Duterte sa loob po ng kulungan, particularly sa BGMP. Marami pong nagtatanong, bakit po this oras ng gabi? Ano at gaano kahalaga itong tao na to kay Sara Duterte na kung saan pati po mga information ng kanyang mga pamilya ay kinukuha ng Office of the Vice President. So, ito po mga kamunting tinig, nakakaalarma dahil unang-una, talagang mapapatutuhanan yung lahat ng mga bintang kay Sara Duterte na kung saan ay involved po sa drug money, involved po sa illegal na operation, katulad po ng Pogo na pinayaman po panahon ng kanyang walang kwentang ama na si Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay nakakulong sapagkat hangad po ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs na mapanagot ang walang hiyang matanda. Sa issue na ito, hindi lamang po statement ni Ramil Madriaga ang pumukaw ng atensyon ng mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga kung wala na ng suporta kay Sara. Ang dami po, lalong-lalo na sa mga OFW. Ang daming mga OFW ang nag-withdraw ng support kay Sara dahil nakikita nila na ang kawalang hiyaan ay hindi na po talaga maisikmura. Isipin mo ha, tumatanggap ka ng pera mula po sa mga drug lord operators, pogo operators, ayon po kay Madriaga. Kung ganyang klase ang magiging leader ng ating bansa, nakikita ninyo ano kaya ang kahihinatnan ng ating bansa, mga kamunting tinig, no? Saan po kaya patutungo ang bansang Pilipinas? Ano kaya ang magiging benefits ng sambayanang Pilipino kapag ganitong klaseng leader ang mamuno sa ating bansa? Ayaw ninyo kay PBBM. Gusto ninyo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara, na wala namang maibigay na magandang kinabukasan sa ating mga mamamayan. Bagkus lumulutang yung kanilang mga illegal na mga gawain, katulad ng malversation of funds, katulad ng graft and corruption, katulad po ng malawakang pagnanakaw, plunder sa kaban ng bayan, o mayroon pang betrayal of public trust na nakapapaloob sa article of impeachment na inihain po ng ating mga mambabatas doon po sa House of Representatives na transmit sa Senado, winalang hiya naman ng mga kaalyado niyang senador. Now, ito po ang masaklap. Ang ambisyon ni Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas, wala na. Imposible na mangyayari yan. Maliban lamang kung magbuhos sila ng sandamakmak na mga pera. Sabi nga nila, wala daw silang pera. Pero, nagtatravel naman sa ibang bansa. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ang dami pa. So, balik tayo sa pinag-uusapan natin dito sa mga nangyayari sa political career ni Sara Duterte na kung saan, alagang-alaga pala ng mga drug lord. Alagang-alaga pala ng mga drug operators, ng mga pogo operatives. Ay nakakabahala po yan. Hindi po pwede nating ipagkatiwala ang kinabukasan ng ating mga kabataan at syempre in general, kinabukasan ng ating bansa. Kasi ngayon pa lang, paano niya sagutin itong mga accusation labang sa kanya? Pagkatapos may balak pang maging Pangulo, wala siyang karapatan. Wawalang hiyain niya lang ang mga Pilipino.
Ilagay niya lang sa kahihiyan ang ating bansa. So itong mga klaseng mga politiko na ito, bukod sa trapo, napakawalang hiya pa. So hindi po pwede nating payagan na magiging pangulo ito, na mamuno ito sa ating bansa. Dahil hindi po kapakanan ng taong bayan ang kanilang inuuna, kundi kapakanan po ng kanilang political survival. So kung ganon na klase na para lang sa kanilang political survival ang iniisip nila, hindi nila iniisip yung kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng mga mamamayan, gatasan na lang nila yung ating bansa kahit hindi po sila magtatrabaho, okay lang, may sweldo sila. Ngayon pa nga lang, tingnan ninyo, si Sara Duterte nagtatrabaho ba bilang pangalawang pangulo ng bansa? Hindi. Ang trabaho niya, manira ng manira para patuloy na mag-decline ang support ng international community, investment community na mag-invest sa ating bansa para may reason sila na masamain ang imahe ng ating Pangulo at ng gobyerno sa international community. So hindi po maganda yan. At mga kamunting tinig, itong kaso ni Sara Duterte ay hindi po ito basta-basta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, na-impeach po ang pangalawang Pangulo, pero binalahura ng mga kaalyado ng senador ang article of impeachment na hindi po lang boses ng mga congressman na nagreklamo laban sa kanya, kundi boses po ng sambayanang Pilipino. Pangalawa po dyan, mga kamunting tinig, yung pagnanakaw niya sa kaban ng taong bayan. Yung pagtatraidor niya sa mga Pilipino dahil hindi niya man lang kinukondina ang pananakop ng China sa ating teritoryo. Bagkus, minamasama pa at tinutolerate pa ng kanyang mga kaalyado. No? Sinusuporta pa nila yung Chinese narratives na parang kawawa pa yung mga Chinese at tayo pa po yung mga nangbubuli at tayo pa yung nang-aapi. So hindi po magandang pangitain yan. At ito pong pag-file ng mga civil society, ng mga iba't ibang mga grupo, mga kamunting tinig kay Sara Duterte, no, before the ombudsman, at siyempre, pag magpo-prosper ito, pupunta ito sa Sandigang Bayan, ay dapat kailangan ma-prosecute ito sila. Kailangan ma-convict ito sila sa kasong plunder para hindi na po pamarisan, para hindi na po makapag serbisyo sa bansa na hindi naman pakakapakanan na ang taong bayan ang inuuna, kundi para lang naman sa pagpapayaman ng kanilang mga bulsa, para po sa pagpapalawak ng kanilang mga impluensya, at syempre, para nang sa ganon, mabuhay sila ng hari-harian, rayna-raynahan, kakatakutan sila. Actually, hindi naman po talaga good example ang ganyang klaseng mga style. Actually, si Sara Duterte nga, wala po siyang tinatawag na visionary leadership skills. She is not even a visionary leader. She is a really full-blooded politician. Pag politiko kasi, no, wala kang iniisip na magiging maganda sa bansa, nawawala po yung sense of nationalism mo. So unlike kay Pangulong Bongbong Marcos na isabuhay niya yung pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, makabayan at makabansa. Di ba napakagandang ehemplo? Kasi si PBBM, sinasagot niya sa tamang trabaho yung mga accusation laban sa kanya. Kay Sara Duterte hindi, namimikon, namimersonal, magbabanta pa ang pagpapatayin ang chief executive. So tapos wala lang namang ginagawa laban sa korupsyon. Tinutolerate pa, pinapasa Diyos pa nila, Officer Santo pa nila, at talagang inuunawa pa nila itong mga sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil si Sara mismo naharap po sa kasong pagnanakaw, betrayal of public trust, malversation of funds, and at the same time, graft and corrupt practices. No? Yun po yung mga trabaho nila. So kung kayo na naniniwala kay Sara Duterte na maging Pangulo, aba kawawa naman. Dapat mag-isip kayo kasi unang-una, wala pong future ang ating bansa pag si Sara Duterte yung ating pamunuin. At sana wala pong politiko na makahawak ng mataas na posisyon na kung saan ay naka-OJT sa mga Duterte. Dahil hindi po magandang halimbawa yun. Delikado. Lahat ng mga magnanakaw, pakawalan. Kaalyado nila, aba, absuelto lahat. Wala pong mabibuild up na kaso. Iyon ang nangyari sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng kanyang inakusahan, walang nakukulong. O maliban lang doon sa iilan na kung saan di kalaunan binago ang desisyon ng Korte Suprema or ng Korte.
no, sa ating bansa. So yan po ay ang pagsampa ng kaso laban kay Sara ang magiging dahilan ng kanyang mapupurnadang ambisyon sa politika na pamunuan po ang ating bansa. Delikado po kapag si Sara ang mamuno. Dahil ngayon pa nga lang, may mga sungay na yung mga kaalyado. How much more pa kaya pag nakaupo itong mga demonyo na ito sa gobyerno? So ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Have a nice day and God bless everyone.